Hi, good morning everyone. Good morning to all Sanhilians. So for our gospel reading for today, it's according to Matthew chapter 5, verse 13 to 16. So my reflection is Jesus uses two powerful images or words which are salt and light. Which are, syempre yung asin, talaga naman na nagpapasarap ng lasa yan ng ating mga niluluto. Salt preserves, enhances flavor, and also it heals. So as Christians, we are called to preserve what is good. Ano yung pwede natin gawing pampalasa dito sa mundo, di ba? Bring also healing through love and add meaning to a world that sometimes feel broken, right? Lalo sa panahon ngayon, di mo na maintindihan kung ano ba talaga yung tama sa mali, di ba? And the second one is light. It reveals and guides. We are asked not to hide our faith. Kasi may mga tao, di ba, maging sa sarili natin, maging ako man, may pagkakataon na parang kina-question ko na, tama ba itong ginagawa ko? Parang, parang, parang nahihiya ako minsan ipakita yung kung paano ko paniwalaan si God, o kung anong pinaniniwalaan ko. Kasi parang nahihiya ako, lalo na sa panahon ngayon. Minsan, pag may nakikita kang talagang religious sa paligid mo, minsan makikita mo yung mga kabataan, pinagtatawanan siya, ganon. Kaya parang sa sarili mo, bilang isang tao ka na parang hindi ganon kalapit sa kanya, parang napapaisip ka na, tama ba yung ginagawa nung, yung kahit nasa ang lugar ka, pwede kang magbigay ng salita ng Diyos. Which is yung iba, nahihiya. So huwag nating itago yung liwanag na binigay sa atin ng Diyos. Parang sa talento rin yan, na kapag halimbawa may talent ka, pero nahihiya ka, walang mangyayari sa'yo. Pero kapag pinakita mo, yung talent mo, magkakaroon niya ng mabuting resulta. 'Di ba? Makakapag-share ka ng knowledge, makakapagturo ka sa mga katulad mo na ganun yung hilig sa kung ano yung talentong meron ka. So, 'di ba? Kahit sa gitna ng problema o lungkot or duda, pwede tayong maging liwanag sa ibang tao. For example, yung isang tao na yun na pinanghihinaan ng loob. So, parang ikaw, bilang ikaw ay um, hinirang na instrumento ng Panginoon na magbigay ng liwanag sa tao na yon, kumbaga ginamit ka, wag kang mahiya. Wag kang mahiyang ipakita kung ano yung mabuti or kung ano yung mabuti para sa kanya. 'Di ba? Pwede tayong maging liwanag sa ibang tao eh. 'Di ba? Kasi marami akong kilala na kahit may mga problema sila, kahit talagang sa gabi umiiyak sila, papasok sila sa trabaho ng nakangiti. 'Di ba? Hindi para magkunwari o makipagplastikan na lang ng maghapon, kundi para i-cope up yung lungkot, para hindi niya madala yung lungkot sa trabaho. Pati na rin, kasi kapag nalungkot ka, ipinakita mo yan sa mga tao na kapaligid sa'yo, parang nahahawa sila. Di ba may mga ganong instances? So, ipakita natin kung ano yung maganda at kung ano yung talagang kailangan nila na madamayin mo sila sa lahat ng problema. Maging sa pamilya mo, sa kaibigan mo, o kahit sa mga strangers, sa mga hindi mo kilala. Di ba may mga pagkakataon na kahit mga hindi mo kakilala, ngumingiti sa'yo. Which is, yun na nagiging sukli mo, ngumingiti ka na rin. Kasi parang, wow, hindi ko yung kilala pero nginitian ako. Ganon. Kasi, yun yung pinakita niya. Nag-reflect sa'yo. Diba? So, to be short, so, ang tunay na kabutihan ay hindi para sa pansariling papuri. 'Di ba? Hindi ka gumagawa ng isang bagay or may mga taong talagang hindi gumagawa ng isang bagay para sa kanyang pansariling kasikatan, parang ganon. Sabi nga sa huli, upang mapurihan nila ang inyong ama na nasa langit, ibig sabihin, lahat ng ginagawa nating kabutihan ay dapat magturo balik sa Diyos. Yan lamang po at maraming salamat. God loves you, and so do I. God first. Don't forget to follow the Facebook page. Bye.